Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Consumatum Est, programa ng Kaharian ng Diyos para ipaabot sa lahat ng mga tao ang mga plano ng Diyos, lalong-lalo na po dito sa bansang Pilipinas na siyang binigyan ni Kristo ng Kaharian ng Diyos. Na ang nagpapatunay po nito ay walang iba ang aming dakilang guro, ang aming mahal na supremo sa kaharian ng Diyos, si mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza. At bago po ako magpatuloy, nais ko pong kumustahin lahat ng ating mga leaders sa kaharian ng Diyos sa bawat sulok ng Pilipinas. At sa ngalan din ng ating mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza na siya ang source ng ating konting kaalaman sa pagpapahayag sa mga bagay na nakatago. Na sa habang panahon ay unti-unti po itong nire-reveal ng aming dakilang guro na siya pong aming natutunan. Kaya isi-share po namin ang aming natutunan mula sa kanya. At sa ngalan din ng aming Pangulo ngayon sa kaharian ng Diyos, walang iba si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza. Ganon din po ang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, walang iba si Haring Adolfo Riam Bonanza. At ang presidente din po ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation ay si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza. Ito po yung dalawang corporation na nagtutulong-tulungan bilang implementing arms of the Kingdom of God sa programa nga pangmaterial bilang dagdag sa mga tao na nakasumpong na ng kaharian ng Diyos. Yan po ang tatalakayin natin sooner or later. At sa lahat ng aking mga kasama sa bawat rehiyon, ang mga board of directors sa kaharian ng Diyos mula Region 1 hanggang Region 12, at sa lahat ng mga pangulo ng gates of the Kingdom of God in the New Jerusalem, yung mga spiritual tribes of Israel na nabuo ni mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza dito sa bansang Pilipinas, sa lahat ng mga provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders, at sa lahat ng mga kasapi ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay ang kalagayan ng Pilipinas na siyang sentro ng programa ng Diyos, both spiritual and material. Kaya sa spiritual na bahagi, mula nang nabuo ang kaharian ng Diyos ni mahal na Haring Philemon o Riam Bonanza, it was founded on July 27, 1982, doon po mismo sa bahay ni Dr. Jose Rizal sa banal na syudad ng Pilipinas na siyang Dapitan City, the only shrine city of the Philippines. Ang taon na 1982, yan po ang right time na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Tapos na po yung pagbuo ng kaharian ng Diyos. 1982. Yan po ang fulfillment of the prophecy of Prophet Daniel in his chapter 2, verse 44, stating, "And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever." So ang kaharian ng Diyos na walang hanggan ay nabuo na po. At ang right time ay 1982 sa pamamagitan ng aming dakilang guro, sa pamamagitan ng aming mahal na Supremo
sa kaharian ng Diyos, walang iba kundi si mahal na Hari Philemon o Riam Bonanza. Kaya mula noong 1975 hanggang ngayon ay patuloy ang pagpapahayag sa mga nakatagong bagay ng Diyos na dito matatagpuan sa Pilipinas. Sapagkat sa testimony po ng aming dakilang guro, batay din po doon sa pagpapahayag ni Panginoong Hesukristo habang siya po noon sa bansang Israel ay nangaral sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi po tinanggap ng mga tao roon ang pagpapatunay ni Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya alam na po ng Diyos yan. Kaya yung pamamaraan po ng ating Panginoong Hesukristo sa pagbigay aral ng kaharian ng Diyos ay hindi po siya direct, sapagkat dinaan po niya ito sa talinghaga in many parables concerning about the kingdom of God, para hindi nila maintindihan kung ano ang sikreto ng kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi pa po panahon na ang Kristo ay maghahari sa buong daigdig. Ipinapangaral po ito sa mga tao para malaman nila na ang kaharian ng Diyos ay wala doon sa himpapawid. Dito lang po yan matatagpuan sa daigdig. At noong unang panahon ay ipinagkaloob po ito, matatagpuan po ito sa bansang Israel. Bago pa po isinilang ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagbigay po ang Diyos ng sugo. Sa Hebrew, tinawag ito ng Mesiyas, who will act on behalf of God. Yun po ay Mesiyas. Christos in Greek, no, Christ in English, sugo in our language. So may sugo na po nung unang panahon para uupo sa trono ng Diyos. Noon ay nasa bansang Israel. Na by history, ang unang umupo ay si Haring Saul. Ano bang kalagayan ni Haring Saul? Si Haring Saul po ay ginawang anointed. No? He was anointed. Kaya sa pamagitan ng propeta at sa pamamagitan ng pinakamataas na saserdote, kasi kailangan po ang pag-anoint nung unang panahon, meron pong dalawang mga saksi, witnesses, na ang tao na yan na pagkalooban ng banal na espiritu ng Diyos, kaya siya tinawag na anointed, magiging sugo, maging Mesiyas, ay sa pamamagitan ng dalawang witnesses, through prophet and through the highest priest, yung pinakamataas na sacerdote. During the time, ang propeta na tanyag na ayon din sa utos ng Diyos ay walang iba kundi si propeta Samuel. At siya din po ang pinakamataas na sacerdote, dalawang positions ang kanyang pinanghahawakan bilang propeta ng Diyos at bilang pinakamataas na saserdote ng Diyos. Kaya sa pamagitan niya ay ginawang anointed king si Haring Saul. Umupo ito sa kaharian ng Diyos. Nagdaan ng mga maraming taon ay pinalitan si Haring Saul doon kay Haring David. So kung ano yung paraan ng Diyos sa pag-anoint ni Haring Saul ay ganun din ang kanyang paraan doon sa pag-anoint kay David para maging hari sa kaharian ng Diyos. Kaya natupad po yun. Naging ganap na hari si Haring David sa loob ng 40 years sa bansang Israel. At mula kay Haring David sumunod ang kanyang anak na si Solomon.
He was also anointed by God sa pamagitan ng dalawang witnesses. Doon kay Prophet Nathan at doon sa pinakamataas na saserdote during David's time na si saserdote Sadok. Kaya yun po ang istorya ng kaharian ng Diyos sa bansang Israel hanggang sa dumating ang panahon na binihag ang taga-Jerusalem sa panahon na ni Hari Nabucodonosor sa bansang Babylonia. At ang Babylonia at that time ay nakilala bilang haring bansa sa buong daigdig mula 606 BC hanggang sa taong 538 BC. No? For 68 years, naging bihag ang mga taga-Jerusalem. Ngunit ang Diyos ay nagpadala na naman ng isang sugo sa katauhan ni King Cyrus the Great, hari ng Persia. Ngunit ang kaniyang puso at isipan ay nakafocus doon sa Jerusalem. Kasi ang sentro sa istorya ng Diyos sa daigdig ay ito pong Jerusalem. Kasi nandyan po ang kaniyang banal na trono. Kaya sa pamamagitan ni King Cyrus the Great, isinulat niya ang isang decree sa pagpatayo muli sa Jerusalem. Kaya naitayo po ito muli 81 years no, mula 538 BC. Kaya ganap ang pagpatayo muli sa Jerusalem bilang trono ng Diyos. Nandoon ang kanyang bahay ng Diyos sa Jerusalem, na itatagpo muli ang Jerusalem noong taon na 457 BC at the time of King Artaxerxes of Persia. Kaya yung taon na yan ay naging pundasyon sa pagbilang ng mga taon na darating ang Mesiyas. Kaya dyan po natin din yung makikita at mabasa sa sulat ni Daniel na 70 weeks or 490 years na bibilangin natin mula 457 na darating ang Mesiyas. Kaya natupad po yon na isinilang si Jesus, no, bilang Kristo o sugo. Nang siya ay nangaral at the right time, at the age of 30, nag-umpisa siyang mangaral sa kaharian ng Diyos bilang pagpakilala sa kanyang sarili na siya yung prophesied King of Israel. Kasi siya yung nangaral ng kaharian ng Diyos. Sad to say, ay hindi po siya tinanggap ng mga Hudyo. He was a rejected king of Israel. Kaya dumating sa punto na kinuha ni Kristo ang kaharian ng Diyos bilang pagsunod din sa propesiya ng Diyos. Kasi lahat ng mga gawain dito sa daigdig, tapos na po yan lahat, kaya nakascript. No? Nakascript na po lahat. Bago naganap ang mga pangyayari ayon sa plano ng Diyos, lahat po yan ay tapos nang nakasulat. Kaya panahon na lang ang hinihintay para ma-fulfill ang mga propesiya. Paano na-fulfill ang propesiya sa banal na kasulatan at the time of Jesus Christ? Nung sa panahon ni Propeta Isaias, ang Diyos ay nagbigay ng prophecy, maraming prophecy. Kung titingnan natin doon sa propeta, no, sa sulat ni Propeta Isaias sa chapter 24 verse 15, ang sabi doon, glorify ye the Lord of Israel, even the name of the Lord. No, saan siya i-glorify? In the isles of the sea. Luwalhatiin ang Diyos doon na sa mga pulo ng dagat. No? Mga pulo ng dagat
ang kanyang binanggit saan? In the east, no, sa silanganan. Kaya mabasa po yan sa Isaiah 24:15 na ang Diyos ng Israel ay magpaluwalhati siya doon sa silanganan. At ang description kung anong meron sa silanganan, mga pulo ng dagat. So yan po ang sinundan ni Panginoong Hesukristo in His time habang siya ay nangaral sa kaharian ng Diyos. Wala mang naniwala. Plano din po ng Diyos na hindi siya tatanggapin para matupad kasi siya po ang alay sa lahat ng mga kasalanan. He was Lamb of God who shall take away the sins of the world. Hindi pa panahon na ang Kristo ay maghahari sa buong mundo. Kasi ang plano ng Diyos na ang kaharian ay ibibigay sa isang bansa para matupad na sa bansa na yan, sa silangan, mga pulo ng dagat, matupad yung hula ni Propeta Isaias na luwalhatiin ang Diyos sa Israel doon na sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, ang sinabi ni Kristo sa pagkuha ng kaharian ng Diyos, in English, Jesus Christ, no? Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures the stone which the builders rejected? The same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Bansa ang kanyang binigyan. Kinuha ang kaharian ng Diyos mula sa bansang Israel, mula sa sentro nito na Jerusalem, banal na syudad ng Diyos noon. Kinuha ni Kristo at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ano ba ang magiging bunga sa bansang ito? At sino ba ang makapagsasabi kung anong bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos? Walang iba po kundi yung tao lamang na pinasukan ng banal na Espiritu ni Kristo para maihayag ang nakatagong bansa na nabigyan ni Panginoong Hesukristo ng kaharian ng Diyos. Sa buong daigdig, walang ibang tao o mga ngaral na nagpapatunay, nagbigay ng testimonya in accordance to the prophecy written in the Holy Scripture na ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos ay ang bansang Pilipinas. At sino po ang nagpapatunay? Mula noong 1975. Walang ibang nagpapatunay nito. Ang aming ilang dakilang guro, ang aming mahal na supremo sa kaharian ng Diyos, mahal na Haring Philemon Oriam Bonanza. Kaya siya din po ang nagtatag ng kaharian ng Diyos na ang sukat ng panahon, July 27, 1982. Bakit 1982? Kasi yan po ang pinagkaloob ng sukat according to the appointed time of God, which is 2,520 years. Now, kailan ba lumabas ang hari noon na siyang nagpatayo muli sa nasirang Jerusalem? Lumabas ang Kristo na hari sa katauhan ni King Cyrus the Great in the year 538 BC na siyang gumawa ng decree for the restoration of Jerusalem. Yun po ang sikretong panahon na pinabalik ng Diyos dito sa bansang Pilipinas para maihayag ang nakatagong bagong Jerusalem. Kasi ang sentro po sa pagtatag ng kaharian ng Diyos ay Jerusalem. Noon, Old Jerusalem. Merong nakasulat
sa Revelation na ang hinihintay na darating ay ang New Jerusalem. Kaya kung balikan po natin yung taon ni Cyrus the Great na siyang Kristo na nag-restore sa Jerusalem ay 538 BC. Pag isubtract po yan sa appointed time of God na 2,520 years, ang answer po ay 1982. Walang ibang right time na ibinigay ng Diyos dito sa bansang Pilipinas sa pagtatag ng kaharian ng Diyos 1982. Ngayon, kung meron mang kaharian na ikiklaim nila na natatag pero hindi sa taon na yan, wala po sila sa sukat. Kasi lahat ng plano ng Diyos dito sa daigdig ay meron siyang takdang panahon. Ano ang takdang panahon? 1982. Kaya sa panahon na yan, natupad yung pagtatag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng aming dakilang guro na si mahal na Haring Filemon Oriam Bonanza. Kasi siya ang nagbigay ng testimonya na ang bansang Pilipinas, ito po ang napiling bansa ng Diyos. Ibig sabihin, ito po ang magiging haring bansa sa buong daigdig tulad sa kalagayan ng Israel. Kaya dito sa bansang Pilipinas matatagpuan ang bagong Jerusalem. Ano ba ang diwa ng Jerusalem? Mabago mayan o maluma, hindi po nagbabago ang kanyang diwa. Ano ang diwa ng Jerusalem? Ito'y bilang trono ng Diyos. Ito'y banal na syudad ng Diyos. Ito po ang sentro ng panggobyerno ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Kaso lang nilipat, wala na doon sa bansang Israel. Dito na po yan sa bansang Pilipinas. Kaya kung titingnan po natin ang kalagayan ng Pilipinas at ang kalagayan ng bansang Israel, batay sa kaganapan at ang structure din po nito ay walang pagkakaiba. Bakit? Kasi biblical. Now, nakasulat po ito sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 stating, "The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun." Ibig sabihin, ang nangyari noon ay siyang mangyayari ngayon. Sa ibang sabi, history repeats itself. Kung ano yung kasaysayan sa istorya ng kaharian ng Diyos sa bansang Israel ay magre-repeat po dito sa bansang Pilipinas. Kung bigyan po natin ng pansin, paano ba ang istorya sa kaharian ng Diyos? Kanino ito nag-umpisa? Nag-umpisa ito, of course, doon kay Abraham nung pinalipat si Abraham mula sa bansang Mesopotamia na siyang Babylonia at present yan po ay Iraq. Siya po ay pinalipat ng Diyos doon sa lupa na pinangako ng Diyos sa kanya bilang lupa na manahin, no? For eternal possession. Yung lupang pangako na noon ang pangalan ay ang Kanaan. So ang istorya ng Diyos ay doon na po nakasintro sa lupang pangako o land of promise. Ngayon, tinirahan po iyon ni Abraham mula kay Abraham hanggang kay Isaac hanggang sa panahon ni Jacob. Kaya ang Diyos noon sa pagpapakilala ng kanyang sarili
ay 3 henerasyon ang kanyang binanggit. That I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. Na siya ay ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac, siya ang Diyos ni Jacob. Saan siya nag-istorya? Pag sabihin natin na Abraham, Isaac at Jacob, ang sentro po niyan, yung setting ng istorya sa daigdig ay sa lupang pangako. Kaya yung covenant, yung pangako ng Diyos mula doon kay Abraham, Isaac at Jacob, yan po ang nakatanggap ng pangako ng Diyos. Anong pangako? Na ibibigay ang kaharian ng Diyos. Pero paano ito? Sinabi doon kay Jacob. Bago pa man yan, yung Jacob na pangalan ay ginawa, pinalitan ng Diyos, ginawang Israel. Kasi may purpose doon. Magiging bansang Israel si Jacob sa pamagitan ng kanyang mga lahi. At pinangakuhan si Jacob na siyang si Israel, na the kings shall come out from his loins, na magmula sa kanya o nanggaling sa kanya ang mga hari sa daigdig. Ibig sabihin, pag mga hari sa daigdig ay meron ng kaharian. So hindi pwede na lalabas yung mga hari na walang kaharian. So yan po ang istorya sa pangako, covenant in establishing the kingdom of God, na si Israel po ang binigyan ng Diyos noong unang panahon. Kaya nagkatotoo. Ang sentro man ito ay ang Jerusalem. Balik po tayo sa istorya ng Jerusalem. Kung susuriin po natin mabuti, sino po ang nag-set up ng Jerusalem? Walang ibang nag-set up ng Jerusalem kundi si Jacob po. Yung sinabi niya, yung bato na kanya ginawang unan habang siya natulog, nung pagising niya, kasi meron siyang nakita sa panaginip na pinapakita ng Diyos ang hiwaga o anong meron sa loob ng lupang pangako na nandoon ng bahay ng Diyos. Kaya yung bato ay binuhusan niya ng langis, no? Jacob anointed the stone with oil. So pinahiran niya ng langis bilang palatandaan na ang batong ito, sabi ni Jacob na ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Na ano ba ibig sabihin ng Jerusalem? Ang Jerusalem po, no? Based sa dalawang salita yan. Yung ero na may pagka-Semitic at Salem, ang ibig sabihin ng Salem ay peace. Salem, peace, kapayapaan. Itong ero ay a stone founded by. Ngayon, sino ba ang nag-set up ng stone para sa bahay ng Diyos? Si Jacob. Kaya yan po ang diwa ng Jerusalem na pundasyon ng kapayapaan sa buong daigdig. Kasi ang purpose ng kaharian ng Diyos na isi-set up para sa buong daigdig ay para po magkaroon tayo ng absolute peace. Kasi ang Diyos, He is not a God of chaos. He is a God of peace. Kaya ngayon magulo pa ang daigdig kasi hindi pa na-establish ang sentro sa kaharian na siyang banal na siyudad. Yan po ang diwa ng Jerusalem noon. Na ito po ay natupad sa panahon ni Haring Solomon na naitayo ang bahay ng Diyos actual doon sa Jerusalem sa Mount Moriah. Kasi ang Jerusalem na bahagi po yan sa dalawa, Upper Jerusalem at saka Lower Jerusalem. Yung Upper Jerusalem, nandoon po yung Mount Moriah, na doon po ang bahay ng Diyos na itinayo ni Haring Solomon. Na noon, sa panahon ni Jacob, bato pa lang yun, bato bilang simbolo, bilang cornerstone of the house of God. No, kaya yan po ang istorya ng Jerusalem. Kaya pagdating ni Jesus Christ, nangaral siya ng kaharian ng Diyos, hindi naniwala ang mga tao, binigay sa isang bansa.
At ang bansa na ito ay ang bansang Pilipinas. Kaya nga kung titingnan natin ang bansang Pilipinas, doon din sa bansang Israel, na sa bansang Israel, sa umpisa, lupang pangako, doon lumutang ang Jerusalem na siyang trono ng Diyos, na siyang banal na syudad. Ngayon, dito din sa Pilipinas, kung titingnan po natin, meron din po ba tayong lupang pangako o land of promise? Meron. Sino po ang nagpapatunay o bilang witness ng land of promise? Ay pinadala ng Diyos bilang sugo ang ating dakilang ama na si Dr. Jose P. Rizal. Kung sa Muslim pa, si Dr. Jose Rizal ay Yusuf Rasul. Ay ibig sabihin ng Rasul ay sugo ng Diyos. Ano ang kanyang sugo? Para mabigyan tayo ng kalayaan. Ang bansang Pilipinas ay maging malaya, to become an independent nation. Ngayon, maraming sugo, maraming tinupad na utos ang ating dakilang Dr. Jose P. Rizal para masubaybayan ang istorya ng kaharian ng Diyos. Kaya noong July 17, 1892 sa alas 7 ng gabi, kasi dumating siya at that time, doon mismo sa dapitan, doon pinapakita ng Diyos spiritual vision. Kaya nakita bilang witness si Dr. Jose P. Rizal, kaya binanggit niya Mindanao is the land of promise. Pero hindi lang masyadong binigyan ng pansin ng mga tao kung ano ang pakay, totoong diwa sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na Mindanao is the land of promise. Kasi wala na po doon ang land of promise, yung blessing ng land of promise na siyang Israel, nang kinuha na ni Kristo ang kaharian ng Diyos, automatic po yun, wala ng blessing doon. Nasa isang bansa na naging Kristiyanos. Naging Kristiyanos ang bansang Pilipinas mula 1521, pag 1523 ay nagbubunga ng Christian belief ang ating bansa. Yan po ang palatandaan sa bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, at ang ibang mga palatandaan na meron itong lupang pangako. Sinong nagsabi? Ang ating dakilang ama, Dr. Jose P. Rizal. Mindanao is the land of promise. Anong pakay? Kasi dyan sa land of promise mag-umpisa o lalabas ang sentro ng panggoberno ng Diyos o sentro ng the kingdom of God sa buong daigdig na mag-umpisa sa Pilipinas. At ito po ay natupad na kung noon lumabas ang banal na syudad sa lupang pangako, in same manner as well dito sa Pilipinas. Lumabas ang banal na syudad sa lupang pangako. Kailan lumabas at sinong nagdeklara? Ang Diyos po noon, maging sa ngayon, ang ginamit ng Diyos noon para mailagay sa katuparan ang kanyang lahat ng mga plano, gumamit po siya ng mga hari. Ngayon naman, ang katumbas ng mga hari sa mga bansa noon, ngayon kasi ay presidente. Kaya ginamit po ang ating presidente, si mahal na Pangulo, former President Ferdinand E. Marcos, noong January 24, 1973, sa pamamagitan ng kaniyang Presidential Decree number 105, proclaiming that Dapitan City is the shrine city of the Philippines, na ang syudad sa Dapitan ay siyang banal na syudad ng Pilipinas. Anong purpose doon? Yan po ang palatandaan na kung anong meron sa Pilipinas na may lupang pangako, lumabas sa lupang pangako ang banal na syudad, at ang diwa ng Jerusalem ay banal na syudad. Kaya yan po ang nakatagong sentro sa bagong Jerusalem. Kaya hindi po lalabas ang bagong Jerusalem kung walang lupang pangako.
Ngayon, kung hahanapin natin ang kaharian ng Diyos, hahanapin natin muna ang sentro ng kaharian ng Diyos na siyang banal na syudad. At saan ito lalabas? Sa lupang pangako. Kaya ang Diyos po ay nagpadala ng 4 na mga saksi dito sa daigdig, at isang saksihan ay ang Jerusalem. Kasi sabi po ng aming dakilang guro na ang 4 na mga saksi na ang parabol nito ay 2 sangang olibo at 2 kandelero, ibig sabihin 4 silang lahat, mga tao po yan na ginawang sugo ng Diyos. Hindi po sila sabay-sabay. Meron po silang kanya-kanyang panahon sa pagbigay ng patunay sa nakatago na bahay ng Diyos. Kasi nawala na po noon Naging hidden na po kung nasaan na ang bahay ng Diyos. In a long period of time, all throughout generations, after Adam committed sin, the year 821, on the 7th millennium, the first week. Kaya mula na nagkasala si Adam, yung bahay ng Diyos, ng sentro doon ay nasa Mesopotamia, yung Eden. Nawala na po yun. Kaya naging sikreto na kung nasaan ang tirahan ng Diyos. Ang unang saksi po nito. Kung hahanapin natin ang 4 na mga saksi, ang unang saksi sa daigdig ay si Jacob. Siya po ang nakasaksi kung nasaan na ang bahay ng Diyos. Ang sabi ni Jacob na ang bahay ng Diyos ay nasa loob lang ng lupang pangako. Kaya naitayo doon ni Haring Solomon ang bahay ng Diyos bilang utos din ng Diyos. Sa loob ng lupang pangako matatagpuan ang bahay ng Diyos. Wala pala ang bahay ng Diyos doon sa himpapawid, dito lang pala sa daigdig. Kaya doon sa Jeremias 3:17 na at that time ay tinawag nila ang Jerusalem na throne of God. Kasi nandoon ang bahay ng Diyos. Yun ang sentro sa kaharian ng Diyos na nung una ay nasa bansang Israel pa. Kaya yun ang unang witness sa daigdig. Pangalawang witness, si Jesus Christ, nangaral ng kaharian ng Diyos. Siya ang nagpapatunay na ang Jerusalem na nandoon ang bahay ng Diyos ay bahay ng kanyang Ama. Yun ang kanyang pagpapatunay na ang Jerusalem ay bahay ng Diyos, bahay ng kanyang Ama. At siya din ang saksi na naglipat o nagkuha sa kaharian ng Diyos. Mula sa bansang Israel, mula sa Jerusalem, ibinigay sa isang bansa. Ngayon, ang Diyos din ay nagpadala ng 2 witnesses o mga saksi sa bansa na pinagkalooban ng kaharian ng Diyos, itong bansang Pilipinas. Kaya si Dr. Rizal ang pangatlo na saksi sa daigdig na siyang nagpapahayag na Mindanao is the land of promise. Kasi ang sikreto niyan matatagpuan sa loob ng land of promise, ang bahay ng Diyos. Ngayon, ang pang-apat po na pinadala ng Diyos para magbigay ng testimony na tungkol sa kung anong bansa ang binigyan ng kaharian ng Diyos. Siya po ang nagtestimony na ang bansang Pilipinas ang nabigyan ng kaharian ng Diyos. Another testimony na kung nasaan yung lupang pangako, siya po ang nagtestimony na ang banal na syudad ng dapitan, yan po ang sentro or the heart of the New Jerusalem. So tugma po lahat, magkarutong lahat ang kanilang mga gawain sa daigdig. Siya po ang pang-apat na saksi na nagtayo ng kaharian ng Diyos dito na sa bagong Jerusalem. Kaya walang ibang bansa sa darating na panahon
na maghahari sa buong daigdig, ito lang bansang Pilipinas. Kasi ang plano ng Diyos, kung anong mga bansa na magkokontrol sa buong daigdig, no, bilang isang kaharian, ay pinapakita po niya ito doon sa panaginip. No? Na naginip po si Haring Nabucodonosor na binigyan din ng tamang kahulugan ni Propeta Daniel. At ang sabi ni Daniel, batay din sa utos ng Diyos, na ang kahulugan nito ay siyang totoo. At natupad by history. Kasi ang panaginip, yung larawan nahati sa 5. Head of gold, itong arms, saka sa dibdib, yung silver, yung sa pili ay yung sa tiyan at mga paa ay brass, yung legs of iron, yung pang-4 at pang-5 yung part of clay and part of iron. So ngayon, ang ibig sabihin sa mga bahagi na yan ay 5 bansa na tatayo sa buong daigdig. 5 na maghahari sa buong daigdig, one after another. Na ang una, head of gold, yun po ang bansa sa Babylonia, Kingdom of Babylon. For 68 years, hinawakan nila ang buong daigdig. Mula 606 BC hanggang 538 BC. Yung pangalawa ay yung Kingdom of Medo-Persia. Sa loob ng 207 years ay hinahawakan ng Medo-Persia. Yung kaharian ng Medo-Persia ay naghahari sa buong daigdig in 207 years. Mula 538 BC hanggang 331 BC. Matagal. At ang pangatlo, yung Kingdom of Greece. Sa loob ng 163 years from 331 BC until 168 BC. Yun ang pangatlong bansa. Tapos na. Yung pang-4 naman ay yung Kingdom of Rome. Hinawakan nila ang buong daigdig. Meron silang influence all throughout the world in 644 years. Imagine 644 years, napakatagal. Mula sa taong 168 BC hanggang sa taong 476 AD. Ngayon, meron pang 5 bansa na maghahari sa buong daigdig. Ito yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Mapalad po tayo. Bakit? Sapagkat walang ibang bansa ang nakatugma o binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Ito pong bansang Pilipinas. Kaya lahat ng mga karagdagan, ano mangyari sa Pilipinas? In due time. Kasi sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Nasaan? Nandito sa Pilipinas, na itayo na sa pamamagitan ni mahal na Haring Philemon o Rian Bonanza. So anong gagawin ng mga tao, lalong-lalo na sa mga Pilipino? Regardless kung anong sikta meron tayo, righteousness from God, na maging matuwid tayo, hindi sa sarili nating pag-iisip. Kailangan maging righteous tayo in the front of God. Righteousness from God. Kasi meron po yung mga susundin natin, yung kalooban ng Diyos. Commandments, laws, and statutes. Ayan po ang para maging righteous tayo. Ngayon, ang promise ng Diyos, lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Kanino yan idaragdag? Sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi nandito ang kaharian ng Diyos. Kaya mapalad po tayo. So ano ang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas? Nang kanyang plano sa bansang Pilipinas ay gagawin niyang tirahan ng mga hari at reyna. Kaya meron pong mga prinsipe at prinsesa. Ensure tirahan po ito ng royal family. Sino po yung royal family? Generally, tayo po yung mga Pilipino. Kaya nga mayroong awitin na ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Well, it's true. Na ang dugo po natin, kinikilala ng Diyos. Sino ang nagkilala sa ating dugo bilang maharlika? Or in English, royal blood pertaining to kingship. Bakit kingship? Kasi nandito yung kaharian ng Diyos sa bansang Pilipinas. Gagawing haring bansa ang bansang Pilipinas. Kaya
tayong mga Pilipino, sa harapan ng Diyos, hindi harapan ng mga tao. Kasi yung mga tao hindi tatanggap sa atin, lalo na ibang mga bansa. Mga Pilipino, mga hari, hindi yan. Mga Pilipino, mga royal blood, hindi yan. No. In the eyes of God, we are royal blood. No? Tayo ay dugong maharlika, royal blood, pertaining to kingship. Bakit? Nandito ang kaharian ng Diyos. Hintayin lang natin ang takdang panahon. So anong gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas? Gagawin niya itong haring bansa. Gagawin niya itong pinaka magandang bansa. In terms sa landscape, gagawing paraiso ang bansang Pilipinas. Hindi lang ito, wow Philippines, kundi ito ay magiging paradise nation. Kaya sabi ni Dr. Jose Rizal, doon sa kanyang last farewell, sa Mi Ultimo Adios o last farewell, huling paalam sa Tagalog, ay meron pong hiwaga doon sa first stanza yung message niya kung ano ang bansang Pilipinas. Sa Spanish, sinabi niya doon na Mi Ultimo Adios, Adios Patria Adorada, Región del Sol querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro perdido Eden. Our Eden lost. Ibig sabihin ng Nuestro perdido Eden, our Eden lost. Ano itong Eden lost? Itong bansang Pilipinas. Perla del Mar de Oriente. Pearl of the Orient Seas. Kaya ito po ang hiwaga ng bansang Pilipinas na makilala sa buong daigdig. Sapagkat dito, luwalhatiin ang Diyos sa Israel. Ibig sabihin, yung pangako ni Kristo na siya babalik sa daigdig, saang bansa dito sa daigdig? Hindi na doon sa bansang Israel kasi he was rejected king doon. Dito na sa bansang Pilipinas. Kaya ang sikretong mensahe ni Haring Solomon sa awit ni Solomon 1:6, meron pong quote doon. Sabi ng Diyos, huwag niyo akong tingnan sapagkat ako'y kayo manggi. Ano ibig sabihin sa salita na yan? Sabi ng Diyos, huwag niyo akong tingnan sapagkat ako'y kayo manggi. Ayon sa sulat ni Solomon, awit ni Solomon, chapter 1, verse 6 hanggang 7. So mayroong salita doon na sinabi ng Diyos, huwag niyo akong tingnan sapagkat ako'y kayo manggi. So, ano na ang Kristo na babalik? Sino si Kristo na babalik? Doon sa salita na yan, huwag niyo akong tingnan sapagkat ako'y kayo manggi. Kasi sa totoo lang, si Dr. Rizal ay Kristo. Kaso lang hindi tinanggap ng mga Pilipino kasi hero lang siya. Pero kung susuriin natin ang sikreto ng kanyang buhay, siya po talaga ay sugo ng Diyos para maihayag ang mga lihim dito sa Pilipinas. Lalo na ang lupang pangako, lalo na ang Pilipinas, Nuestro perdido Eden. Kaya ito po ay maging paraiso sa buong daigdig, yung nanawawalang Eden na siyang unang tirahan ng Diyos. Pangalawa, na naging tirahan ng Diyos ang lumang Jerusalem na sa bansang Israel. Ang pangatlo at pinakalast na tirahan ng Diyos sa buong daigdig, itong Pilipinas, Nuestro perdido Eden, maging bansang paraiso sa buong daigdig. Hindi lang yan, the richest country sa buong mundo ang bansang Pilipinas in terms of wealth. Kaya meron tinaguri ang global asset, Holy Heavens Father account. Pagmayari po yan ng bansang Pilipinas. In terms of gold, alam ng lahat ng mga bansa, alam lahat ng mga presidente sa buong mundo na ang pinaka malaking ownership, kung ginto ang pag-uusapan natin, million tons of gold ang nagmayari po ay ang bansang Pilipinas. Kasi inahanda po yan ng Diyos para makilala ang ating bansa na pinaka mayamang bansa. Hindi lang sa ganyan, pati na natural resources. Isa dito ay ang deuterium. Kaya pag-uusapan natin sa sunod na topic ang tungkol sa deuterium, mga kapatid, na isa sa mga pinagkaloob ng Diyos dito sa ating bansang Pilipinas. Yan po ang hiwaga ng ating bansang Pilipinas.
na tatanggapin po natin na ito'y hindi sa sarili naming plano. Plano po ito ng Diyos. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo lang. King James Version, kasi yan pong standard version ng Bible. Yung King James Version na Matthew chapter 21 verse 42 to 43, na the kingdom of God was given to a certain nation, bringing forth the fruits thereof. Ang tanong, anong bansa yan? Kaya nandito yung pagsusuri. No? May nagpapatunay na ang bansa na ito ay bansang Pilipinas. Kaya hanggang sa muli po na dudugtungan po natin ang ating mga topic na nakasintro ay ang kalagayan ng bansang Pilipinas, na ito po ang bansa ni Kristo. Ito po ang bansa na maghahari sa buong daigdig sa pagdating ng tamang panahon. Sa ngalan ni mahal na ring Filemon Orian Bonanza at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos. Ito po yung lingkod, si Edgar Ligutom. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay the Kingdom of God.